Hello guys! Hello! This is for Gemini. Welcome Gemini dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, kung energy para sa inyong lahat, Gemini. Okay, please check. Check your intuition. Commune with the dead. Okay, take root. Gemini. Etong first two cards na to, doon to sa mga Gemini na maybe nasa ibang bansa ka or nasa ibang lugar ka. Wala ka na bang parents? Or mayroong mga nasa ikalawang buhay na gustong makipag-communicate sa'yo. Pero parang sarado ka. So, mayroon silang pinapahiwatig sa'yo mga signs and symbols. But, hindi ka masyadong aware. So, sorry. So, kailangan mong maging aware, Gemini, sa mga messages sa linggong ito. Okay? So, dito sinasabi na there's a spiritual messages, synchronicities, sign symbols na posibleng hindi mo makuha. Okay? Sinasabi ng barahan na pwedeng yung ibang Gemini ngayon ay magbabakasyon sa kanilang probinsya. And yung iba sa inyo dyan ay posibleng babalik sa dati nilang pinagmulan, dating trabaho, dating relationship, dating buhay, parang ganun. Okay. Dream work. Nakikita ko sa'yo dito na this is a warning para sa mga Gemini. Especially kung ikaw ay Gemini na bago ka lang sa trabaho. So, this 2026 is parang sinasabi sa'yo na kailangan mo daw na i-endure yung pagod, puyat, sacrifices, parang ganon. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag tayong masyadong impatient, huwag tayong masyadong magmamadali, and we need to endure the feeling ng tiredness, ganito. And balik tayo sa, if ever na nakaramdam ka ng pagod, ng exhaustion, na wasted yung energy mo, balik ka sa root mo. Ibig sabihin, halimbawa, pagod na pagod ka sa trabaho mo, OFW ka or kung nasan ka man. So, parang feeling mo, gusto mo nang i-give up. So, pag ganun yung pakiramdam mo daw, pumalik ka sa dati na pangarap mo. So, yung first day, yung first time na nangarap ka, doon ka daw bumalik. Kasi, once na nakabalik ka doon sa time na yon, magkakaroon ka ng parang mag-full charge ka ulit. Kasi, babalik yung motivation and inspiration mo. Okay? Alright. So, let's check. Gemini. Okay, Nine of Pentacles, Child of Wands, Guardian of Cups, Two of Pentacles. Okay, Gemini. So, kung makikita mo dito, parang ano to sa'yo, warning. Tignan mo yung baraha mo. Nine of Pentacles, Child of Wands, Guardian of Cups, Two of Pentacles, Five of Cups. Siguro itong message na to, para to sa mga Gemini na napapagod na. Yung mga Gemini na parang feeling nila gusto lang i-give up yung pangarap nila sa buhay. Kasi dito sinasabi na wag kang magdedesisyon. Okay? Wag kang magdedesisyon between relationship and money, between relationship and career. Kasi pwedeng pagsisihan mo. Pareho yan, na desisyon na yan, or pagsisihan mo yung isa dyan. Sinasabi ng baraha sa'yo na this year, kinakailangan mo daw na maging matipid, lalo na sa salapi. Normally, yung mga Gemini, isa sila sa mga matitipid, kuripot na tao sa usaping pera. But, this year, kailangan mo daw na maging mas kuripot pa. Okay? So, sinasabi ng barahan na yung fulfillment of your financial dreams, depende daw
sa kung gaano ka ka-excited na matupad itong pangarap mo, kahit na may edad ka na. Sa usaping emotion naman, kailangan mong gwardyahan yung emotion mo. Parang mayroon ditong Gemini na para kang nagayuma. 'Di ba? Para kang nagayuma na hindi mo alam kung bakit in love ka sa isang taong yan. Or maybe hindi mo yun napapansin. Two of Pentacles, sinasabi ng bara sa'yo na kung ano man ito na gagawin mong pagtitipid sa 2026, makakatulong yan sa'yo, hindi lang sa taong ito. Parang continuous siya. 'Di ba? Mayroong relationship na posibleng magtapos. Boyfriend-girlfriend na relationship. Pwedeng kayo ay maghiwalay. Tapos ng relationship, magtatapos. Or pwedeng from being in a relationship, magpapakasal. So, next level na. Married life na. Oh, 'di ba? Yun. Talaga. Kaloka ko. Oh, 'di ba? So, sinasabi ng baraha dito, Gemini, na there's a relationship, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend na posibleng maghiwalay, mag-away sila because of money. Ang issue ng hiwalayan is pera. Ang issue ng hiwalayan is walang oras yung bawat isa sa relationship because parehong busy sa trabaho. Pero, there's a two of wands here. Meron pa rin, second chance. Parang ganun. Like, for example, kung maghihiwalay, parang cool off lang siya, tapos magbabalikan ulit. Meron ditong Gemini na hindi ka sigurado kung ano yung gusto mo. Parang ang madami kang pwedeng pagpilian na choices ngayong 2026. Like trabaho. Hindi ko alam kung anong profession mo, pero marami kang mga pwedeng pagpilian. So, hindi mo alam kung alin ba talaga dito ang pipiliin mo. Oh, 'di ba? Sinasabi ng baraha sa'yo dito na medyo magiging impatient ka. Okay? Medyo magiging impatient ka. Lalo doon sa mga Gemini na gusto ng promotion, salary increase, gustong mag-launch ng another business, kung business person ka, gusto mo mag-travel, gusto mo agad na tumaas yung posisyon mo sa trabaho, yung sweldo, magiging sobrang impatient ka. So, ang sinasabi ng baraha sa'yo dito, you are powerful. Okay? You have the power. Pero, minsan, kahit may power ka, hindi mo yon pwedeng gamitin kasi wala kang control. Like for example, sobrang matalino ka, sobrang skilled ka, pero kailangan mo pa rin mag-apply ng trabaho. So, you need to follow the process, 'di ba? So, dito sinasabi, kailangan na maghintay. Be patient, calm, kontrolin ng emosyon, huwag magpadalos-dalos. Okay, thank you. Bye!